Bahala na yung mga taga-pindot dyan, okay? Kasi meron po akong kodigo dito, so kayo na lang ang maghabol, no? So, ang ating topic for this morning is expect the unexpected, no? Expect the unexpected. Actually, ito ay series ng aking topic nung nakaraang 3 weeks ago, no? So, yung tinatawag na endurance, kung naalala niyo po, no? So, ito po ay karugtong. Expect the unexpected. Okay? So, basahin po natin ang Matthew 24, bago tayo manalangin. 37 hanggang 44. So, I don't know kung nandiyan na sa inyong pisara. Sige, ito ang pagkasabi. For us were the days of Noah. Ulitin ko ha. Katulad daw ng mga araw sa panahon ni Noah, so will be the coming of the Son of Man. For as in those days, before the flood, they were eating, drinking, and marrying, and giving in marriage, until the day when Noah entered the ark. Nasusundan niyo ba ako? Magsabi ng amen. 39. And they were unaware until the flood came and swept them all away. So will be the coming of the Son of Man. Ang pangalan niya ay Jesus. Next slide. The two men will be in the field. One will be taken, and one will left. Tumutukoy ito sa rapture. Two women will be grinding at the mill. One will be taken, and one will left. Sabihin mo sa iyong katabi, huwag kang magpapaiwan. Sige. Noong nakaraang Sunday, ang topic natin ay left behind. Huwag kayong magpaiwan. Okay? 42, therefore, stay awake. Ang Bible na mismo nagsabi ito. Manatiling gising. For you do not know on what your Lord or what the day our Lord is coming. Next slide, please. But know this, that if the master of the house had known in what part of the night the thief was coming, tagalogin natin ha, kung alam daw ng may-ari ng bahay kung kailan ang kawatan papasok sa kanyang tahanan, manatili siyang gising. Manatili siyang gising. He would have stayed awake and would not have let his house be broken in two. Pero dahil na po ang Diyos pupunta, babalik, katulad ng isang magnanakaw na hindi po kakatok, biglaan na lang. 44, therefore, kayo magbasa, last na to. 1, 2, 3, go. Therefore, okay? For the Son of Man is coming at an hour sa mga oras, hallelujah, that you do not expect. So, expect the unexpected. Hallelujah. Amen mga kapatid? Bago ko manalangin, yung mga nasa iyong katabi na parang nakasama lang, sabihin mo, be ready. Hallelujah. So, lahat po tayo yung mukuha at manalangin. Panginoon, sa oras na ito, turuan niyo po kami, hallelujah, ng iyong mga salita. Turuan niyo ang aming mga puso na maging handa, O Diyos. Hindi na po ito ang panahon na kami, O Diyos, ay magpatumpik-tumpik pa. Hindi na po ito ang panahon, O Diyos, na kami po, Panginoon God, ay patulog-tulog pa. Hindi na po ito ang panahon, O Diyos, na kami ay minsan init, minsan lamig, Panginoon God. Ito ang panahon, O Diyos, hallelujah, sapagkat nakikita na po namin ang panahon, hallelujah. Ito na po, O Diyos, ay alarm clock, nagbabadya na, O Diyos, ang muli mong pagparito, Panginoon. Lord, salamat po, Diyos, dahil po sa oras na ito, aking po, Diyos, na dinadalangin ang iyong pagsama sa bawat Kristohano na nandito, Diyos, na kasama po namin, nakikinig, hallelujah. At doon po, Diyos, sa mga ibang iglesia na nagkakaroon ng gawain, proteksyonan niyo po, Panginoon. At Lord, sa oras na ito, kung may mga kapatiran pa man kami, O Diyos, hallelujah, na sila ay papunta pa lamang, O God, ingatan niyo po ang kanilang mga paa, O Diyos. Salamat po at bendisyonan niyo po, God,
I-anoint niyo po Diyos ang mensahe. Gamitin niyo rin po ako Diyos. Ibalot niyo po ako sa iyong kaluwalhatian. Salamat po Panginoon. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Palakpakan natin ang Diyos. Makaupo na po tayo mga kapatid. Salamat po. Salamat. Hallelujah. So, last time, we talk about endurance. Yung endurance po ay pag binasa mo ang Matthew 24:13, doon po natin mababasa, and those at ang sino ang mananatili hanggang sa huli, siya ang maliligtas. O, sino ang mananatili hanggang sa wakas, siya ang maliligtas. Can I read it? Uulitin ko bago ko magsimula. Ang kaligtasan, ang may hawak ay ang Diyos. Amen. Ang kaligtasan po ay hindi po nawawala. Tandaan po yan. Pero, dapat ikaw at ako ay merong gagawin. Amin ba mga ikson? Ikaw at ako ay merong gagawin. Like sinabi kanina, sige, next slide please. Ito ang aking title. Like in the days of Noah. Katulad sa panahon ni Noah. Like in the days of Noah. Tanong ko sa inyo, inutusan na sila ng Diyos si Noah na merong baha, merong ulan, gugunawin ang buong mundo sa ulan, sa baha, pero gagawa ka ng arka. Sa tingin ninyo, maliligtas si Noah? Hallelujah! Kung hindi siya gumawa ng arka? Of course hindi. See? Ang kaligtasan ay ibinigay ng Diyos. Dahil ba? Bago ako magpatuloy, sino dito ang gustong pumunta ng langit? Seryoso? Seryoso? Yung hindi ako nagbibiro, mukha lang akong nagbibiro, pero seryoso ako. Sino dito yung parang talagang nag-aasa na one day makasama natin ang ating Panginoon. One day magsasayaw tayo doon sa langit. One day, hallelujah, lalakaran natin ay ginto, ang mga puno ay mga diamante. One day kasama natin ang Panginoon. Sino dito ang nag-aasa, hallelujah, na kapag siya ay kinuha ng Panginoon, makakasama natin siya sa langit? Itaas ang kamay. Ang mundo natin, this is a practice mode. Bago tayo dun sa final, dito muna tayo sa trial. Kung gusto mong pumunta ng langit, i-practice mong pumunta ng church. Baka may nasaktan dyan, ha? Tapos magpupost sa Facebook si pastor, masyado ng personal. Gusto mo pumunta ng langit? Hindi ka makapunta ng simbahan. Teka lang, may problema. Kasi ang simbahan is a trial or a practice kung gaano ka talaga ka-eager, hallelujah, na gusto pumunta ng langit. Amen! Tingnan mo ang katabi mo. Tingnan mo lang. Tingnan mo lang. Gusto ba pumunta ng church yan? O nahila lang? Mga anak, ako naging anak at meron na rin anak. Kanya-kanya tayo ng salvation. Ano yun, amen? Balik tayo. Like in the days of Noah, katulad daw ng panahon ni Noah, ganito daw po ang muling pagbabalik ng ating Panginoon. Isa-isahin natin, ano ba ang meron sa buhay ni Noah na nangyayari na sa ating panahon ngayon? Tandaan po natin ito. Hindi na papahain ng Diyos ang mundo. Amen, 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 amen. Yan ang pangako niya. Yan ang pangako ng Diyos. Hallelujah. Hindi na papahain dito.
pakulanan na ng apoy. Nakalangoy ka na sa tubig. Hallelujah. Hindi ka makakaiwas sa sunog. Kaya, amen. Sabi nga ng iba, bahala nagmabahaan, wag lang masunugan. Like in the days of Noah, ano bang meron sa panahon ni Noah? Sige ate, wickedness of man. Ano ba ang panahon ni Noah that time? Sa panahon ni Noah, di ba nakita natin, sa binasa natin, the people will marrying, eating, enjoying their lives. Pero hindi natin nakita the reason bakit ginunaw ng Diyos ang mundo sa pamamagitan ng baha because of the wickedness of man. Like in the days of Noah na sobra-sobra na ang kasamahan, sa panahon din natin, gugunawin ang mundo dahil sobra-sobra na ang kasamaan. Para mahinang amen. Versikulo tayo. Tingnan sa Genesis chapter 6. The Lord observed the extent of human wickedness. Like in the days of Noah, sa panahon natin, grabe na ang kasamaan. Sobra-sobra na ang kasamaan. Pastor, paano ko malaman? Tingnan nyo, kapitbahay nyo lang, tingnan nyo kung gano'ng kasama yan. Everybody say with me, amen. Wala ka namang ginagawa. Pinag-chichismisan ka. Marami nagsabi, true, pastor. True. True talaga yan. Sobra-sobra na ang kasamaan. And he saw that everything he thought or imagined was consistently and totally evil. Next slide. 11. Now God saw the earth had become corrupt and was filled with violence. Alam niyo, tumigil na po ako sa pagsusunod-sunod sa politics. Si Kuya Joshua, si Papa, hilig nila sa politics talaga. Grabe, sobra talagang, Pero, kapatid ko sa Panginoon, sabi nga, ng mga kahit anti-government or pro-yellow, pro-pink, parang Power Ranger, no? Ito na daw ang pinakawalang hiya at pinakakurap na gobyerno. Hindi po ako nagsasabi niya. Can you see that? Biruin mo. May tumanggap ng bilyon. Sa mga hindi po nakakaalam sa math, hindi po ako magaling sa math. Pero alam ko kung paano mag-mathematics. Gising pa ba lahat? Gising pa ba lahat? Ano na ang pinagkaiba ng 1 milyon sa bilyon? Kung ikukumpara mo every seconds, ang 1 milyon, kung ikukumpara mo sa segundo, equivalent yan, Mother Beth, 11 days lang. 11 days. Nandiyan ba tayo? So, kung segundo ba? Kung piso ka na segundo, 11 days. Yan 1 milyon. Paano, pastor, ang 1 bilyon? Ikumpara mo ang 11 days, ang 1 bilyon kumpara sa 31 years. Sobrang layo. Ganyan kakurap. Bilyon-bilyon. See? Grabe niya kurap ang tao. God observed all this corruption in the world. For everyone on the earth was corrupt. Grabing corruption. Pastilan. Grabe. Huwag na kayong tumingin na kayo sa paligid ninyo. Corruption is everywhere. Ilan ba mga igsoon? Paano malaman, pastor? Tubig nga lang corruption na Nagbabayad ka ng tama? Putik yung dumadalo sa inyo. Ating corruption yan. Okay? Next slide, please. And because lawlessness will be increased, the love of many will grow cold. Dahil nga po sa wickedness ng tao, hallelujah, yung pagmamahal sa kapwa, bumababa. Dahil dyan,
Because of the wickedness of man, ano mangyayari? Diyan nag-uumpisa ang pagbaha, ang paghatol. Ulitin ko, number 1, like in the days of Noah. Number 1 ang nangyari. Bago nagkaroon ng pagbaha, bago nagkaroon ng paghatol, anong nangyari muna? Sobrang kawalang hiyaan ng tao. Huwag na kayong umalis, mga kapatid. Tingnan nyo sa buong mundo. Sobrang kawalang hiyaan na po ang mundo natin. Ayaw ko na lang magbanggit, pero sasabihin ko na sa inyo. Sobra-sobra na ang kasamaan ng tao. Sana pala, pastor, pangalawa. Isa ito. Pangalawa to, ha? They do not want to hear the truth. Ang mga tao ngayon hindi na gusto makarinig ng katotohanan. Kasi para sa kanila, ang katotohanan ay masakit. Sabihin mo sa iyong katabi ngayon, masakit ang katotohanan. Sige, sampalin mo kapatid. Sampalin mo yan, sabihin mo, masakit ang katotohanan. Can I hear it? Masakit ang katotohanan talaga, igsuon. Masakit. Itong mga tao sa panahon ni Noah, ayaw nilang makarinig sa katotohanan. Ayaw nila. No? Ayaw talaga nila. Next slide, please. But Noah, tignan mo, found favor with the Lord. Si Noah found favor in the Lord. Dahil ako si Noah, siya una at kaisa-isang binigyan ng mensahe ng Diyos. Anong ginawa ni Noah? Anong ginawa ni Noah? Next slide. Tingnan niyo to. Basa, 2 Peter. Ito pagkasabi, and God did not spare the ancient world except for Noah. Anong ginawa niya? And the 7 others in his family. Noah. Noah. Check. Noah warned the world. Ibig sabihin, si Noah nag-preach. Ulitin ko, di ba si Noah lang ang binigyan ng revelation? Amen? Wala pong ibang revelation na nakarinig, kundi si Noah lamang. Pati ang kanyang mga anak hindi nakarinig sa revelation ng Diyos. Ang asawa ni Noah hindi binigyan ng revelation ng Diyos. Ang unang binigyan ng revelation ng Diyos, walang iba kundi si Noah. Anong revelation? Napapahain ang mundo. Pero hindi sinulong ni Noah ang revelation na yun. Anong ginawa niya? Nag-preach siya ng katotohanan. Ano ang preach ni Noah? Hoy, may baha! Magbago na kayo! Can I hear it? Noah warned the world. Hindi sinulong ni Noah. So, nung pagkarinig ni Noah na mayroong baha, immediately, nag-preach siya, preach niya. Pero ano ang response ng mga tao? Hindi nila gusto ang katotohanan. Can I hear it? Ayaw nila sa katotohanan. Ayaw nila sa katotohanan. Anong gusto nila? Next slide. Anong gusto nila? Ay sos, alam niyo, ako'y naniniwala. Ako talaga naniniwala. Huwag niyo na akong kalabanin. Napakaganda ng mga simbahan sa probinsya. Why? Napaka-sulit nila. Hallelujah, pagdating sa puro. Tingnan niyo to. Ano ba ang gusto ng mga tao ngayon? Tingnan niyo to. Sapagkat, tinagalog ko na, darating ang panahon na ayaw nang makinig ng mga tao sa tamang aral. Ayaw na nilang makinig sa tamang aral, sa katotohanan. Pero ayun ang simbahan na hindi nagtuturo ng kasalanan, may problema yan. Ano, ibig ba mga kapatid? Sapagkat ang kasalanan lamang ang umahadlang, hallelujah, para ikaw ay hindi mapunta sa langit, can I amen? At tanging si Jesus lamang, hallelujah, ang magdudugtong sa atin, imbis na mapunta ka
amen, mga igsoon. Si Pastor Jen, si Pastor Bog, nangangaral kami na mayroong kasalanan. Talikuran mo ng kasalanan mo, kapatid. Hallelujah, kalirikin. Yung katabi mo, pigil mo, sabi mo, talikuran mo ng kasalanan mo. Di mo to? Sa halip, ayaw nila sa tamang aral, sa halip, ano ginagawa? Hahanap sila ng mga gurong magtuturo lamang ng gusto nilang marinig. Ay, naku! Yung pang pinipipi mo. Oh, God will bless you. Okay lang yan. Sige, ganito, ganyan. Pag marami kang problema, sabihin, part of life yan. Eh, paano ko sabihin sa inyo, mga kapatid, na minsan sa buhay natin, bakit may problema tayo? Because we have a lot of unconfessed sins. Oh. Kanay, baka wala nang magsimba dito next Sunday, okay lang. Kasi pag namatay ako, haharap ako sa dagpanan, ngayon sasabihin ko, I only speak the truth and nothing but the truth. Puro na lang kayamanan, no? The Lord will bless you, the Lord will bless you, the Lord will prosper you, good health, still wealth, etc. Ito ganyan. I will present to you barley. Wala, networking na. Magtuturo lamang ng gusto nilang marinig. May isang bata, katabi niya yung matandang born again. Bible man to, no? Tinitingnan ng bata yung katabi niya matanda ba? Habang tinitingnan niya yung Bible, sabi niya, parehos naman kami ng Bible. Parehos ng COVID, parehos lahat. Parehos lahat. Parehos talaga. Pero ang pinagkaiba, yung sa bata, makapal. Yung sa matanda, manipis. Manipis ba? So, nag-curious ang bata ba? So, hindi siya nakatiis. Pero, sinabihan niya yung matanda, tay. Bakit napaka-iksi ng, mamanipis yung Bible mo? Sabi niya, Toy, kapag ako'y nagbabasa ng Biblia, at pag ako'y nasasaktan, pinupunit ko. At ang natira na lang po dyan is pabor sa akin. Ay, patay kang bata ka. Sapagkat ang katotohanan, hallelujah, minsan nasasaktan tayo sapagkat yan ang katotohanan. Ay, parang mahinang amen. May isang kabataan sa akin, pumunta. Praise the Lord, hindi na nagpatuloy sa pagsasamba. Bakit? Pumunta siya sa akin, sabi niya, Pastor, bakit hindi ako crush ng crush ko? Pastor! Tapos pinakita sa akin yung picture ng kanyang crush, kanyang gustong ligawan. Sabi niya, Pastor, bakit hindi ako crush ng crush ko? Sabi ko, wag ka masasaktan, ha? Sige, Pastor. Pangit ka kasi. Aray, sabi niya, aray ko. Aray ko. Katotohanan yun kasi nagdudong-jong lang ako, pero dinamdam niya yun. Ibig sabihin, hindi pantay, hindi. Yung level mo. Sometimes, kailangan mong i-accept ang katotohanan na may mga tao na hindi bagay sa iyong katotohanan niya. Amen? Sabihin mo kasi yung katabi, simula ngayon, tanggapin mo na ang katotohanan. Tingnan nyo. Masunod nila. Gusto nilang marinig para masunod nila ang kanilang layaw. 4. Hindi na nila papakinggan ang katotohanan. Ay, so, ayaw nila sa katotohanan. Pag mag-preach tayo dito ng kaligtasan, ng kasalanan, wala. Well, we don't care. At babalik sila sa mga aral na gawa-gawa lamang ng mga tao. Ano ang number 1 na gawa-gawa ng tao ngayon? Na aral?
Gusto niyo sabihin ko? Ito ang pagsabi. Kapag tinanggap mo si Jesus, hindi ka na magkakasakit, mayaman ka na. Pag nakarinig kayo ng ganyan, mali po yan. Pastor, ano ang tama? Gusto niyo ang tama? Kapag tinanggap mo si Jesus, hindi mawawala ang problema. Pero, sasamahan ka ng Diyos sa iyong problema. Palakpakan niyo nga Diyos. Diyos! Yan ang tamang aral! Yan ang tamang aral! Hallelujah! Hindi mawawala ang problema. Part ng ating buhay yan! Nag-aaway mag-asawa, nag-aaway ang mag-jowa, nag-aaway ang anak, etc. That is part of human life. Pero sa panahon na meron kang problema, sasamahan ka ng Diyos. Yan ang tamang aral. Amen? Next slide tayo. Sumusubra na ako. Wala pa, maaga pa. Pangatlo, losing their desire. Losing their desire. Sa panahon ngayon, maraming born again na nawawala ang kanilang desire sa pagsimba. Ay, huwag na kayong masaktan. Pag may bagong labas na iPhone, madaling araw pa lang, isang araw pa lang nakapila na sa tindahan. Yung may pambili, ha? Pero tayo mga walang pambili, huwag ka mo nang ng cellphone. Ringtone na lang at saka yan na lang palit-palitan mo. Okay? Biruin mo iPhone, doon na natutulog para lang pagbukas silang mauna. Why? Kasi nandun yung kanilang desire. Can I remember? Pag ang isang simbahan nag-announce sa susunod na Sunday, lahat ng pupunta sa church, merong tag-5 kilong bigas. Ulitin ko, hindi pa sarado pa ang pintuan ng simbahan, kakatok na yan ang pipila. Pero pag genuine worship, magsimba tayo. Sige pastor, sige pastor, sige pastor. Why? People nowadays lost their desire to worship God. Pastor, bago ba yan? Hindi. Ito ang mga palatandaan na si Jesus malapit na babalik. Ay, can I hear amen? Sa mga bago pa lang dito, napakasarap mag-worship sa panahon na meron ng pera. Tuon na lang mo anak para paspas na. Amin ba mga isuon? Yung uuwi ka sa bahay na may ulam ka doon, na may, alam ko yun, ang sarap magpuri. Pero alam niyo, paano kung wala kay kwarta? Tingnan mo katabi mo. Minsan kasi ang problema sa atin, naka-attach ang pagpupuri natin sa iyong sitwasyon. Actually, dapat mga kapatid, hindi nakaka-apekto ang sitwasyon sa iyong pagpupuri. May pera, wala, worship the Lord! Buti wala si Nico dito. Sisiraan natin, nakalive naman yan. Nag-usap kami kahapon, kagabi. Talagang usap. Sabi niya, Pastor, bakit ganun? Kung ikukumpara ko ang buhay ko sa buhay ng iba, when it comes in financial, okay naman ako. Sabi niya ba? Pero bakit, Pastor, sa'yo, natutunan mo maging makontento? Sabi ko, nangarap din ako. Huwag mo makalain na hindi ako nangarap ng sasakyan. Huwag mo makalain na hindi ako nangarap na magkaroon ng bahay. Huwag mo makalain na hindi ako nangarap. Nangarap din ako ng mga ganyan, amen? Pero natutunan ko na kung anong meron sa akin, pasalamatan natin sa Panginoon sapagkat yan ay biyaya, yan ay sapat. Hallelujah, amen? Palakpakan natin ang Diyos. Hindi ko sinasabing maging katulad siya sa akin, hindi. Ibig sabihin, malaki o maliit, basta dumating sa iyo, hallelujah, ipagpasalamat mo sa Panginoon. O, palakpakan natin.
mindset ba? Losing na desire ka sa problema, minsan naka-attach tayo. May bago na ngayong sakit ang Kristohanon, naka-attach, hindi na sa sitwasyon, naka-attach sa panahon. Teka, umaambol. Okay, sige. Mag-chat na lang ako kay Pastor. Oo, kasi si Pastor Jake, kasi pag sino yung wala dito, chat ko eh. Mag-chat na lang ako kay Pastor. Ang nag-chat kay Pastor, Pastor, may sakit ako. Hindi ka na nga nakasamba, nagsinungaling ka pa. Uulitin ko ano? Hindi ka na nga nakasamba, nagsinungaling ka pa. Bakit sabihin mo, Pastor, medyo may masamang pakiramdam mo. Ay, pakiramdam ko. Yun pala hindi nakasamba dahil ulan lang. Tinapuan ng sakit. Pastor, ipag-pray mo ako. Ay, in Jesus' name. Hallelujah. Hallelujah. Kung alam niyo, kung nireveal lang sa akin ng Panginoon, na nagkasakit kayo dahil nagsinungaling kayo, sasabihin ko, Lord, nagdagan mo ba? Kasi kung kailan siya nagkasakit, doon siya lumalapit. Kanahirin yun. Sige. Next slide. Tingnan niyo ito. Himay-himay natin. For Christ also suffered once for sins, the righteous for the unrighteous, that He might bring us to God, being put to death in the flesh, but made alive in the Spirit. 19. Hinighlight ko. Ito. In which Jesus Christ went pumunta and proclaimed to the spirits in prison. So si Jesus Christ pumunta pa sa kailaliman ng lupa para mag-preach. Kanino, Pastor? Because they formerly did not obey when God's patience waited in the days of Noah. So yung namatay sa panahon ni Noah, nag-preach pa si Jesus doon sa kailaliman ng lupa. At ang lahat ng tumanggap ay nadala ng ating Panginoon. Amen. Amen ba mga iso? So saan nag-preach si Jesus? Sa mga tao sa panahon ni Noah. Because sa panahon ni Noah, ito yung maraming mga commentaries na nagsasabi, may mga naniniwala kay Noah. Gising ba lahat? Di ba nag-preach si Noah? Oy, may baha. Magsisi na kayo, may baha. May mga commentaries na nagsasabi, may mga kaibigan siya na tumulong magpanday ng arka. Walang nakasulat sa Biblia, pero klaro na ang pinaligan ng Diyos ay yung mga tao na nawala ang kanilang pasensya sa paggawa ng arka. Kanairin. Why? Bakit, Pastor? Bakit? The word losing their desire is this. Maraming born again, magaling lang sa umpisa. Pero pagdating sa dulo, wala na. Tabihin mo yung katabi mo, sabihin mo, kita-kita tayo sa dulo. Amen! Kaya hindi po ako, tingnan mo to, hindi po ako masyadong fan sa napakainit sa una. Bakit? Marami akong nakita sa sobrang init sa una, ganoon din kalamig sa dulo. Na kahit kalabitin mo na, hilahin mo na, sisimba ka. Ayoko, alam ko na yan. Amin ba mga igsoon? Parang may nangininirin. Nawalan sila ng pasensya. Losing their desire. Bakit, Pastor? Bakit? Sino po nakakalam? Aliman kay Papa at kay Clarence. Sino po nakakalam ilang taon bago natapos ang arka? Taas ang kamay, bibigyan ko ng piso. Ilang taon bago natapos ang arka? Taas ang kamay. 40? 40 years? Ano kaya, John? Lakasan mo. Tama kasi, lakasan mo. 100 years bago natapos ang arka. Sus, Ginoo! 500 years nung tinawag ni Lord si Noah, natapos ang arka. 600 years na si Noah. Biruin mo yan. Biruin mo pa. 100
sinasabi ng kanyang kaibigan, parang mali na yung sinusundan ko Teka, 10 years na. 10 years na nakalipas. Ba't walang pa rin ulan? Siga na ang mata. Huwag yan po yung ulan. Noah, saan ang ulan? Saan ang baha? 10 years na. Kaya ang nangyari, they lost their desire. Anong ginawa? Bahala ka na Noah, di ba? Mura nakagbuang dyan, Noah. Bahala ka na Noah. Bahala na si Noah. Sa tingin ng tao, ganun na. Binuhin ko yan 10 years. Noah, ano? Noah, kumusta na kanihan, Noah? Siguro habang nagpapantay si Noah, yung kaya mga tropa na doon sa gilid mismo, tignan mo yung mga demonyo talaga. No? Yung yawa ba? Yung demonyo. Ito. Ang demonyo, kung sa panahon ni Noah, siguro, habang nagpapantay si Noah, nag-iinuman doon yung kanyang mga tropa. Noah, tagay ka muna. 15 years ka na dyan. Hindi mo rin matapos. Tagay ka na, oy na mo. Nag-burger ng mga apo dito. Kinasal na, Noah. Noah, kinasal na. Noah, yung apo mo sa apo. Di ba, ninong ka? Tigil mo na yan, Noah. No? Tapos, 50 years na kalipas. Noah! Nakailang-harvest na kami, Noah. Ano nangyari sa'yo? Nagpantay ka pa rin. Yung bubong, hindi mo pa natapos. 75 years na nakalipas. 75 years? Meron 75 years? 75 years na nakalipas. Noah! Ang imong bungot, pwede ng taas na. Noah, tigil mo na yan. Pero si Noah, pantay pa rin. Pagdating sa 100 years, ano Noah? Sabi ng Hoa, baliw ka na rin. Baliw ka na raw. Sabi ng barangay, baliw ka na raw daw. Hindi na kayo mahiwala sa'yo. 100 years na nakalipas, century na. Tigil mo na yan, Noah. Ano nangyari? After 100 years, umulan, bumaha. Tingnan mo katabi mo, huwag mong tapigin, tingnan mo lang. Hindi pa nakaabot ng 1 taon sa simbahan niya, gusto nang mag-quit. Hindi pa nakaabot ng 3 taon sa simbahan niya, gusto nang mag-resign sa church. Tanayin din eh. Para mainang din eh. Why? They lost their patience. Marami dito, they are tired building the ark. Anong gusto nila? Mas gusto nila sa kainan, sa kasalan, sa inuman. Pero pagdating sa pag-build ng church, wala. Seryoso ako. Marami dito na mas gugustuhin i-build ang kanilang sarili rather than building the kingdom of God. Amen. Tingnan niyo church natin. Tingnan niyo. Maganda ng pintuan. Pintura walang kulang. Bakit kaya ganun? Tanong ko lang din naman. Huwag kayong manamano sa akin. Bakit pagdating sa mga kaibigan mo na wala namang ginagawa sa buhay mo, puro lang naman ina-appreciate ka kapag na-promote ka, sinisiraan ka kapag may problema sa iyo, pero bakit nililibre mo? Nito, seryoso ako. Bakit nililibre ninyo? Pero bakit ang pastor na nag-pray sa inyo, nanalangin sa inyo, kahit dilata, hindi kayo makaano? Seryoso ako. Why? There is something wrong. Because in the last days, they will be lovers of themselves. Can I read it? Yung mga katrabaho ninyo, mga plastic yan. Pero
minsan wala talaga, pastor, tara, kape tayo. Pastor, ito ang bugas para sa imo. Pastor, may saging ako, pastor, ibigay mo na. Ilang? Magiging umuwi na ako ito. Okay lang yan. Pastor, may alugbate ako ng pastor. Pero bakit sa simbahan para na? Sabihin mo kasi yung katabi, magbago na tayo. Sige ka, sabihin mo. Marami dito ayaw nakipag-build sa karya ng Diyos. Parang may nanginan. Tinanda ang huwa. Sa amin dun sa first, umaaray ako sa huwa. Umaaray talaga sa huwa. Eh, 500? No choice ka, hindi. Magbayad ka ng 500. Wala namang, I don't know. Ang papilan ng huwa, nagakuha na ng basura. Pero sa amin, 500. Pero ay ko, 500. Every month yan, 500. Whether I like it or not, 500. Hindi pa nakakabago sa bahay na meron kung saan kami nakatira. Yes! Sa church natin, dito sa church natin, dito sa church natin, tingnan nyo. Nakakapagbigay tayo ng huwa, 500. Gustuhin mo man o hindi, walang kinalaman sa amin, nakapagbigay tayo ng 500. Pero bakit sa church, napakahigpit mo? Sabihin mo kasi yung katabi, luwagan mo. Sige, sabihin mo, tabihin mo. Wala si pastor, ay seryoso ako. Seryoso ako. Next slide. But understand this, in the last days, dito, for people will be lovers of self, lovers of money. Dito tayo. Sa dulo, lovers of pleasures rather than lovers of God. Seryoso ako before ako magpatuloy. Sino dito ang mahal si Lord? Itaas ang kamay. Marami pa tayong kulang sa pintuan. Magkano tayo, ha? Lovers of God pala kayo, ha? Praise the Lord. Okay, second to the last. Malapit ako magtapos. Your family is your first ministry. Alam niyo, huwag kayo masaktan sa sabihin ko. Next slide, please. Noah was the only righteous. Hindi ang kanyang anak. Tingin ito. Hindi ang kanyang anak. Klaro ang Bible. It's only Noah. Nakita ng Diyos. Only Noah found righteous in the eyes of God. Only Noah. Noah was the only righteous. His sons were being protected by the righteousness of him as the father. Nung narinig ni Noah ang revelation galing sa Diyos, saan siya unang nag-preach? Sa kanyang mga anak. Mga tatay, mga nanay, kayo ang mag-decide. Kayo ang magre-renda sa pananampalataya. Hallelujah. Para sa inyong mga anak. Sabihin mo ngayon sa iyong katabi, huwag kang magtatalo sa anak mo. Yung mga anak na, huwag na tayong magsimba ma, sipain mo! Can I read it? Look at this. Ang una natong priority, walang iba kundi ang ating family. Palakpakan natin ang Diyos. Isa sa ligasiya siguro ni Papa. Pag ito kinuha ni Lord, lahat naman tayo kinuha ni Lord Kukunin ni Lord. Di ko alam kung ibibenta niya ba yung puntero niya or depende. Di ko alam. Pero ito lang masasabi ko. Walang lupa yan
Si Papa, walang ari-arian yan. Walang lupa yan. Maraming lupa, sa buko. Lupa sa buko nito. Papa, walang ari-arian. Walang bahay. May sasakyan. Pero kailanman, hindi na, baka pagtulakan na namin sinong mag-ano ng sasakyan eh. Baka kay Chacha yan mapunta. Pagdating ng panahon. Pagdating, buhay ka pa nga, hindi ko naman sinasabing ano. Pero, ang ibig kong sabihin, ang pinakamagandang ligasiya na iniwan ni Papa sa amin, lahat kami, hallelujah, ay nasa poder ng Diyos. Klaro ba mga kapatid? Palakpakan natin. Kaya mga anak, huwag kayong magalit kapag pinukpok kayo yung mga pangulang. Kasi yung mga tropa din ni anak ni Noah, si Ham, si Shem, si Japet, may nagsasabi din, Japet! Yung anak ni, ano ba? Tatlong lalaki. Tatlong bugoy. Oy, Ham! Masipol tayo! Ay, huwag ka lang magano! Shem! Ano ba, Shem? Ano, hindi po na kayo ng BGC? Hallelujah! Oy, Japet! Ay, sus, huwag ka lang. Japet! Palaging si Japet dito. Anong sabi ni Noah? Ang sabi ni Noah? Pag sumama kayo, hindi kayo makakapasok sa arka. Pamati ko, sabi ni Noah, kasi itong pangalan ko, hindi po sa ulo ninyo. Si Noah, ang kanyang unang ministry, walang iba kundi ang kanyang family. Kanay rin. Last but not the least. Sige natin, next slide. Last na to. The other perspective. Anong the other perspective? Ang nakita natin palagi in the days of Noah, baha. Baha. Pag nabanggit mo si Noah, automatic naka-attach ang baha. Ay, sa panahon ni Noah, ano sabihin? Judgment. Baha agad. Ibahin natin ang perspective. Ibahin natin. Alam nyo, in the days of Noah, it's not about the flood. It's not about the judgment. It's about the saving grace of God. Next slide natin. Tingnan nyo ito. Genesis chapter 6 verse 18. But I, sino tong I? Si Lord, will establish my covenant with you, and you shall come into the ark. Your sons, at ang asawa ng iyong mga anak, at ang iyong asawa. Pinakalast ko na slide. Kayo ang magbasa. 1, 2, 3. Next slide please. Next slide. 1, 2, 3. Go. Sa kabila ng bagyo, sa kabila ng banta ng paglipol sa buong mundo, bago nilipol ng Diyos ang mundo, anong ginawa? Gumawa ka ng arka. In short, kung merong ipapadala ang Diyos na judgment, mauuna palagi ang grace. Amen. Tingin sa akin. Kapag may paparating na taghukom o kahukuman, ipapadala muna ng Diyos ang kanyang kaligtasan. Amen? Tanong ko sa inyo, bumaha ba bago natapos ang arka? O bumaha, hindi pa natapos ang arka? Sige. Natapos muna ang arka bago bumaha. Ganyan kaganda ang habag ng ating Panginoon. Sa panahon natin ngayon, sino ba ang arka? Kapatid, sino ang arka? Si Jesus Christ. So before gugunawin ang mundo, kukunin muna tayo ng ating Panginoon. Sabihin mo ngayon sa iyong katabi, makakasama ka. Bago tayo manalangin,
Hallelujah. Tingnan natin ang habag ng Diyos. Habang tayo ay nasa grace pa sa habag ng Panginoon, lumapit tayo sa Diyos. Bakit po? Once na isara na ng Diyos ang pintuan, kahit gustuhin ni Noah na buksan, pero si Jesus lamang ang may kakayanan na magbukas at magsarado ng pintuan. Kaya amen. Sabihin mo ngayon sa iyong katabi, huwag ka nang umabsent next time. Kaya amen. God will not send His judgment without giving His grace. Itong natatamasan natin dito, habag ito ng Panginoon. Alam niyo, isend ko sa group chat, bago na interview. Hindi to theory, hindi to AI, ito ay totoo. Bagong interview ng isang born again na babae, na na-born again lang siya sa Australia. She is a Chinese. Sabi niya, hanggang nag-college na daw siya, papunta doon sa Australia na lang nalaman ang patungkol kay Jesus. So, ibig sabihin, tinanong, wala ba kayong Facebook? Ban ang Facebook sa China. Ban ang TikTok sa China. Ang makikita lamang sa China is mga propaganda na pabor sa gobyerno. Pero sa panahon sa Jesus, may mga party pa rin. Kunti na lang. Pero may mga party pa rin sa China na hindi nakakaabot sa gospel. Na nung nakakuha sila ng Biblia, may another video. Nung nakapusin ng Biblia, halos mag-agawa na sila sa Biblia. Sa atin dito, sobra-sobra ang grasya. Before ako manalangin, lumapit kayo sa Diyos habang ang pintuan ng arka bukas pa. Amen. Amen ba mga iso? Nalulungkot ako sa mga kabataan, young professionals, sa mga tatay, sa mga nanay. Sasabihin nila, meron pa naman next week. Nasobrahan sa grasya. Pero anong sabi ng Biblia? Ang oras ng Diyos, walang nakakalap kahit isa. What if pag naabutan ka? What if magsara na ang grasya? At kakatok sila at sisigaw sila, Pastor Bob! Pastor Jeff! Di ba nililibre kita? Pastor Jeff! Di ba binibigyan kita ng pera, ng gasolina? Sabihin mo kay Jesus, buksan ang pintuan. Sasabihin ko sa kanila, gugustuhin ko man. Pero ang tanging nakahawak ng susi, walang iba kundi si Jesus. Lumapit kayo sa Panginoon, habang ang habag ng Diyos andyan pa. Amen. Latay ko kayo. Panginoon, patawarin niyo kami. Patawarin niyo kami sa aming mga kasalanan. Patawarin niyo kami sa aming mga kainaan. Marami sa aming lugar ang nanlalamig. Marami sa amin ayaw na magpatuloy, Diyos. Ano bang
sa pagtunog ng huling trumpeta. Ayaw po namin, Diyos, na kami lang ang makasama. Ang trabaho namin, Diyos, we gonna preach your word. Na ang panahon ay dito na malapit na ang katapusan. Panginoon, pagpalain niyo po ang aming pamilya. Ingatan niyo po ang aming pamilya. Na sana, nawa, pagdating ng huli mong pagbabalik, makasama namin sila. Pagpalain niyo po ang iglesia, ang Zion of Praise Church. Pagpalain niyo po, Diyos, ang mga pastor. Pagpalain niyo po kami. Maraming salamat po. Salamat po sa iyong grasya at Lord. Salamat, Panginoon God, dahil pinadala mo, Diyos, ang iyong bugtong na anak na si Jesus. Na bago man ugalang sa una, kami ay protektado sa haba mo, Panginoon. Your blood covered us. Ang dugo mo, Panginoon, ang nagpoprotect sa amin. Panginoon, salamat po, Diyos, sa oras nito. Paspasan niyo po ang iyong mensahe. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng Jesus. Amen. Amen. Pwede tayo na po. Guys, kung sikundahan ang ating mensahe. Sa ating kapanahonan ngayon, mga kapatid, mapapansin po natin na ang grace ay almost close. Malapit na po magsasara ang gospel at ang ebanghelyo. Maniwala po kayo. If you look at sa ating social media, pag tinitingnan po natin ang social media ngayon, yan kung aware tayo. Pero naman po tayo may cellphone. Alam niyo po itong cellphone, mapanganib, pero makakatulong. Lahat na makakatulong, mapanganib. Ang social media natin ngayon, kung titingnan po natin, dinagdag po ito ng ibang mga palamas. Punta ka sa Reels, punta ka sa TikTok, punta ka sa YouTube, punta ka sa ibang mga avenue. Makikita po natin na